kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador Filipino. Sa kasalukuyang sigalot, kung saan ang United States Central Command at Israel ay nagsagawa ng malawakang pag-atake sa Iran. Ang paggamit ng mga bagong armored missiles ay may malaki at multi-layered na kahalagahan sa estratehiya ng labanan. Marami sa mga bagong teknolohiya at sandata na ito ay dinisenyo para magkaroon ng mas malayong abot at mas tumpak na pag-atake, pagpapahina sa kakayahan ng kaaway at pagpigil sa malawakang pinsala. Kinumpirma ng Estados Unidos na ginamit nito sa unang pagkakataon sa aktwal na labanan ang isang bagong ground-launched missile sa gitna ng nagpapatuloy na pag-atake ng US at Israel laban sa Iran matapos lumabas ang footage na inilathala ng puwersang Amerikano sa rehiyon na nagpapakitang pinapaputok ang naturang sandata. Ayon sa isang makasaysayang unang pagkakataon, nagpaputok ang US Army ng Long Range Precision Strike Missiles o PRSM sa aktwal na labanan, pahayag ni Admiral Brad Cooper, pinuno ng United States Central Command o CENTCOM na namamahala sa mga operasyong militar sa gitnang silangan sa isang video statement na inilabas noong Martes ng gabi. Nagsagawa ang US at Israel ng magkasanib na pag-atake sa mga target ng Iran sa iba't ibang bahagi ng bansa mula pa noong madaling araw ng Sabado at nagpatuloy ito hanggang ikalimang araw noong Miyerkules. Bilang tugon, ayon sa mga opisyal ng US, nagpakawala ang Iran ng mahigit 500 missile at 2,000 attack drone laban sa mga bansang kaalyado ng Amerika sa rehiyon. Iniulat ng Israel, Bahrain, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Oman, Kuwait at United Arab Emirates na may mga drones o missile na pinaputok ng Iran patungo sa kanilang teritoryo. Kadalasang may naiuulat na pinsala sa mga fasilidad militar at sibilyan, lalo na kapag nasasagip ng air defense systems ang mga paparating na banta. Iniulat naman ng mga opisyal ng Britanya ang ilang pag-atake ng drone sa isang mahalagang base militar ng UK sa Cyprus. Samantala, sinabi ng Turkey noong Miyerkules na nasabat nito ang isang Iranian ballistic missile na patungo sana sa kanilang himpapawid. Ang Akrotiri base ng UK sa Cyprus ay itinuturing na teritoryo ng Britanya at ang Turkey ay isa ring kasapi ng NATO. Bagamat ang anumang pag-atake sa isang bansang kasapi ng NATO ay maituturing na pag-atake sa buong alyansa, ang mga insidenteng ito ay hindi pa itinuturing na ganoon sa ngayon. Hiwalay namang inihayag ng Israel noong unang bahagi ng linggo na naglunsad ito ng opensiba sa Lebanon matapos magpaputok ang Hezbollah, isang makapangyarihang armadong grupo sa bansa na sinusuportahan ng Iran patungo sa hilagang bahagi ng Israel. Sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa mga mamamayag noong Miyerkules na mas marami at mas malalaking alon ng pag-atake ang darating pa kasunod ng paglubog ng isang Iranian warship sa Indian Ocean malapit sa Sri Lanka matapos itong tamaan ng torpedo na inilunsad mula sa isang submarino ng US. Hindi tinukoy ni Hegseth ang pangalan ng barko, ngunit ayon sa mga otoridad ng Sri Lanka, nakatanggap sila ng distress call mula sa Iris Dena, isang frigate ng Iranian Navy na may sakay na 180 katao. 32 ang nailigtas ayon sa mga opisyal ng Sri Lanka. Isang montage ng mga larawang inilathala ng CENTCOM noong weekend ang tila nagpapakita ng pagpapaputok ng isang PRSM missile bilang bahagi ng unang bugso ng pag-atake laban sa Iran.
Noong unang bahagi ng nakaraang taon, ilang PRSM missiles ang isinailalim sa test firing gamit ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS bilang paghahanda sa pagpapalit nito sa matagal nang ginagamit na Army Tactical Missile System o ATACMS. Ang ilan sa mga lumang ATACMS missiles ay ipinadala sa Ukraine upang gamitin laban sa mga puwersang Ruso. Ayon sa defense company na Lockheed Martin na gumagawa ng PRSM, kayang tamaan ng naturang missile ang target na higit sa 499 kilometro ang layo, mas malayo kumpara sa naaabot ng ATACMS. Mayroon pang mga bersyong kasalukuyang dinedevelop kabilang ang mas mahabang range na lampas 1,000 kilometer. Maraming eksperto ang nagsasabi na ang posibleng katapusan ng giyera ay maaaring maging ceasefire, matagalang armadong labanan, internal political change sa Iran o mas malawak na regional conflict. Hanggang sa ngayon ay open-ended pa ang sitwasyon. Ibig sabihin, hindi pa malinaw kung paano eksaktong matatapos ang digmaan. Ikaw, ano sa tingin mo ang magiging resulta ng digmaang ito? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.